Nagsimula ang pelikula sa isang eksena kung saan ang isang grupo ng mga teroristang ISIS ay nagbabalak na bitayin ng isang babaeng journalist na kanilang dinukot dahil sa kanyang matapang na pagtutol sa kanilang mga kalupitan sa mga sibilyan. Kinukunan nila ito ng video upang ipakita ito sa mundo bilang isang babala, ngunit hindi nila alam na mayroong 7 mga miyembro ng Turkish Special Forces na lihim na naroon sa eksena, nagpapanggap bilang mga sibilyan at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Sa isang gusali, may isang sniper na nakatago, handang tumira mula sa malayo. Nang oras na bibitayin na ang journalist, nagpaputok ang sniper na tumama sa ulo ng isa sa mga terorista at agad itong namatay. Sumunod na rin ang iba pang mga miyembro ng Special Forces at tinapos ang mga terorista at nailigtas nila ang journalist. Sinira nila ang camera upang tiyakin na walang makuhang ebidensya. Ang babaeng kanilang iniligtas ay si Seda, isang mamamahayag na Turkish na dinukot ng ISIS habang siya ay nag-uulat sa border ng Iraq at Turkey. Dahil siya ay isang mamamayan ng Turkey, nagpadala ang gobyerno ng mga Special Forces upang iligtas siya. Ang kanilang misyon ay palihim na ibalik si Seda sa Turkey, ngunit tinanong ni Seda kung bakit siya ang kanilang iniligtas kaysa sa iba. Sinagot naman siya ni Bakir na dahil siya ay isang Turkish, ngunit naniniwala si Seda na hindi dapat ang pagiging mamamayan lamang ang basehan sa pagliligtas ng buhay. Para kay Seda, tungkulin ng anumang hukbong sandatahan na protektahan ang mga tao anuman ang kanilang nasyonalidad. Ngunit hindi ito pinansin ng mga sundalo, kaya kahit gusto ni Seda na umalis mag-isa, nagpumilit pa rin ang team na tuparin ang kanilang misyon. Si Bakir at Oguz ay magkaibigan at dating mga non-commissioned officers. Isinama sila sa Special Forces Unit dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Ngunit, may injury sa paa si Bakir at may bakal na implant sa balikat si Oguz mula sa isang nakaraang misyon, kaya may ilang opisyal na nag-aalinlangan sa kanilang kakayahan. Ngunit nanindigan si Colonel Vaisel at naniniwala siya sa kakayahan ng dalawang ito. Determinado naman sina Bakir at Oguz na patunayan ang kanilang sarili at i-honor ang kanilang yumaong commander na si Kamal. Binigyan sila ng pagkakataon ni Colonel Vaisel, ngunit binalaan sila na ang kanilang pagsasanay ay magiging mahirap at susubukin sila. Mula sa 200 sundalo, tanging 20 lamang ang pipiliin para sa Special Forces. At inihayag ng Colonel na ang pagsali sa unit ay hindi para sa personal na pagkilala o kasikatan. Sa isang grupo ng 20 na aplikante, pinili ng Colonel sina Bakir at Oguz para sa isang pagsasanay. Kahit may malubhang pinsala sa paa si Bakir, hiniling ng commander ang kanyang partisipasyon sa pagsasanay at hindi pinapansin ang kanyang injury, itinutulak siya sa kanyang mga limitasyon, at ito ang simula ng kanilang mahigpit na pagsasanay. Sa mga sumunod na araw, sila ay sumailalim sa isang pagsusulit kung saan ang isang espongha ay hindi dapat mahulog sa tubig at kung makikitang basa ang espongha, hindi sila papasa sa test. Nagtiis sila sa isang mahirap na gabi na sinusubok ang kanilang katatagan. Ang pinakamahirap na pagsusulit ay ang hindi pagkain ng 4 na araw at tuloy-tuloy na pagsasanay. Ang mahigpit na pagsasanay na ito ay dinisenyo upang subukan ang kanilang katatagan at kakayahang mag-adapt sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang mga opisyal ay nagsagawa ng torture gamit ang tubig at tuwalya. Nang sumailalim dito si Bakir, humanga ang colonel sa kanyang katatagan, inihahambing siya sa isang nag-aapoy na diamante sa kanilang team. Balik sa kasalukuyan, nakakita sila ng maraming bangkay na nangangahulugan na malapit lang ang kalaban. Nagbabala si Arif na may paparating na puwersa ng ISIS na nagtulak kay Colonel na gumawa ng estratehiya. Nag-iwan siya ng isang peking signal ng radyo at nagtago sila. At nagutos ng isang cannon attack sa grupo ng ISIS kapag sila ay dumating. 3 tangke ang sabay-sabay na nagpaputok na nag-eliminate sa grupo ng terorista. 2 ISIS ang nakaligtas ngunit mabilis na pinabagsak ito ni Arif gamit ang sniper rifle. Ngayon, napagtanto ng colonel na may paparating na malaking puwersa ng ISIS at nakipag-ugnayan siya sa headquarters. Ngunit, inutusan silang bumalik dahil sa isang krisis sa hilagang estado ng bansa. Kinagabihan, nakarating ang team sa isang war zone na puno ng mga pampasabog. Naglunsad sila ng silent attack, at then i-activate naman ng colonel ang time bomb habang ang iba ay patuloy na nakikipaglaban. Si Oguz ay inatake ng kalaban ngunit nailigtas siya ni Esref at nagawa nilang i-disrupt ang bomba. Kinabukasan, tinuruan ni Oguz si Seda na bumaril.
Nang tinanong siya ni Seda kung ano ang pakiramdam ng makapatay ng tao, ipinaliwanag ni August na ito'y nag-iiwan ng isang marka sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang isang survivor na isang batang babae. Hindi nila kayang isantabi ito at nagpas siyang tumulong. Sa kabila ng panganib na dulot ng mga sniper na nakapaligid sa kanila, naglakas loob silang lumapit at nagbanta ang mga terorista na susunugin ang batang babae. Nagutos ang colonel na umatake at sinimulan ito ni Arif sa pamamagitan ng pagpuntirya sa ulo ng terorista. Sinimulan ng team ang kanilang pagsalakay mula sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, natamaan ng isang sniper si Bakir. Inutusan naman ni August ang lahat na magtago habang hinahanap ni Arif ang sniper. Sa sandaling iyon, muling nagpaputok ang sniper ngunit nagawang iwasan ito ni Arif at Seda. Kaya agad na pinatumba ni Arif ang sniper bago pa ito makapinsala muli. Iniligtas ng colonel ang batang babae na nawala ang takot nang makita ang mga sundalo at inihayag ang kanyang pasasalamat. Naalala ng colonel ang kanyang yumaong anak dahil sa batang babae. Lumapit ang colonel sa isang sugatang lalaki na isang dating miyembro ng Guarani Military Force na malubhang nasugatan ng mga terorista. Sa kabila ng mga pagsisikap ng colonel na pag-aanin ang kanyang sugat gamit ang morphine, hiniling ng lalaki na tapusin ang kanyang paghihirap. Iginalang ng colonel ang kanyang kahilingan at tinapos ng colonel ang kanyang buhay. Nag-regroup ang team at tumungo sa landing point malapit sa border kung saan inaasahan nila ang isang helicopter para sumundo sa kanila. Sa daan, sinubukan ng colonel na makipag-usap sa batang babae ngunit nanatili itong tahimik. Nakarating sila sa isang maliit na nayon at tinanong ni Seda ang colonel tungkol sa di pagtulong ng Turkey sa Iraq sa kabila ng kanilang magandang posisyon. Kinilala ng colonel ang kanyang pananaw ngunit binanggit niya na komplikado ang sitwasyon. Nagpasya silang manatili sa nayon ng magdamag at pumasok ang team sa lugar ng maingat dahil sa hindi tiyak na kalagayan nito. Natuklasan nilang tahanan pala ito ng mga taong apektado ng kaguluhan sa lugar na iyon, kabilang ang isang batang babae. Tinanggap ng matandang pinuno ng nayon ng team at nag-alok ng pagkain. Ngayon, nagpasya sila na dito magpahinga. Napag-alaman ng colonel na isang taga-nayon na si Boren, isang dating sundalo, ay malubhang nasugatan dahil sa tama ng bala. Kasabay nito, tumanggap ang team ng babala mula sa headquarters tungkol sa isang paparating na 100 miyembro ng ISIS sa nayon at pinapayuhan silang umalis bago mahuli ang lahat. Iminungkahi ng mga sundalo ng colonel na protektahan ang mga taga-nayon, ngunit naniniwala ang colonel na hindi nila kayang harapin ang malaking bilang ng mga terorista. Nagalit si Seda kay Colonel Vaisel at tinawag niyang duwag ito dahil hindi niya kayang tulungan ang mga walang kalaban-labang taga-nayon at inihayag niya ang kanyang intensyon na manatili at lumaban sa ISIS. Tinanong ng colonel si August para sa kanyang opinyon at sinabing sumasang-ayon ito kay Seda na hindi nila iiwan ang mga taga-nayon. Kinabukasan, dumating ang isang helicopter para i-evacuate ang mga bata ng nayon, kasama si Seda na nag-aatubiling umalis. Hinikayat siya ni Colonel na umalis, hinihiling sa kanya na panatilihing lihim ang kanilang naranasan. Binigyan niya ito ng isang sulat na bubuksan lamang niya kapag nakarating na siya sa Turkey. Pagkatapos umalis ng helicopter, ipinaalam ni Colonel Vaisel sa headquarters na nagpasya ang kanyang team na manatili para protektahan ang nayon. Kaya nagplano ang team kung paano malulusutan ang malaking grupo ng mga terorista gamit ang kanilang limitadong mga kagamitan at napagtanto ang bigat ng kanilang sitwasyon. Namahaji ang colonel ng 4 na magasin ng mga bala sa bawat miyembro ng team. Iminungkahi naman ni Baybars na gumawa ng isang bomba mula sa kanyang bala ng machine gun at binanggit ang kanilang 2 rocket launcher para sa alanganing sitwasyon. Ang kanilang sniper ay nakaposisyon sa isang tore ng moske. Nagplano ang colonel, nagtalaga ng iba't ibang mga area sa bawat miyembro upang matiyak na sakop ang lahat ng kanilang teritoryo. Inutusan niya ang mga taga-nayon na magtago sa isang bunker at huwag buksan ang pinto hanggang sa sila'y bumalik. Nag-volunteer naman si Boren at ang babae na tumulong sa labanan. Itinalaga ang babae na magdala ng bala habang inutusan si Boren na pumosisyon sa may hilaga. Habang sila'y naghahanda para sa pagdating ng mga terorista, nagbigay ng signal si Arif na sila'y dumating na. Inasahan nila ang 100 na ISIS ngunit mahigit sa 200 ang dumating na may dalang American tank. Kahit sila'y nasa ilalim ng malaking panganib, pinapalakas ng colonel ang loob ng kanyang mga sundalo at sinabi na walang atrasan ito at ang kanilang hangarin ay manalo sa laban at umuwing buhay. Sa puntong ito, ginamit niya ang isang remote upang mag-trigger ng landmine na nagpasabog sa mga terorista. Samantala,
Abala si Arif sa pag-eliminate ng mga sniper ngunit hindi niya matamaan ang driver ng tangke. Ang Colonel at si August naman ay lumalaban sa frontline ngunit hindi nila mapigilan ang tank at napilitang umatras. Si Baybars naman, gamit ang kanyang machine guns, ay pinapabagsak ang sinuman sa kanyang area. Sinubukan naman ni Boren na mag-counterfire ngunit nagjam ang kanyang baril at siya ay inatake. Sumaklolo naman agad si Esref at nasagip siya. Habang pumapasok ang tangke sa nayon, tinatawag ng Colonel ang babae at sa puntong ito, dumating ang batang babae na may dalang bala at rocket launcher. Napagtanto ng crew ng tangke na ang sniper sa moske ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kanila kaya tinutukan nila ito at sinira nila ang tore. Nagawang sirain ni August at Becker ang tank gamit ang rocket launcher. Sa kabila ng pagkakasugat, patuloy pa rin na nagbibigay ng sniper cover si Arif. Natrap naman ng Colonel at nag-alok si Mustafa na magbigay ng cover sa kanya na alam niyang ikakamatay niya ito. Sinabi niya sa Colonel na handa siyang mamatay para sa isang bayani, tinutukoy ang Colonel. Matapos magpaalam kay Mustafa, napalibutan at nahuli ng mga terorista si Mustafa. Sa kabila ng pagtatangkang tulungan ni Arif, sumenyas siya na wag na, at inilabas ang isang granada, hiniling kay Arif na alagaan ang kanyang anak. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili gamit ang granada. Gayunpaman, hindi pa tapos ang gyera at patuloy silang lumalaban. Sa isang punto, malubhang nasugatan ng isang sniper si Esref. Hinimok niya si Arif na huwag siyang tulungan at sa halip gamitin siya bilang isang cover. Sa gabay ni Esref, nagpaputok si Arif at napabagsak ang sniper. Sa pagkawala ng dalawang miyembro ng team, ang natitirang mga sundalo ay nasa kanilang huling magasin ng bala na may 50 terorista pa rin sa kanilang paligid. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, patuloy silang lumalaban. Sa mga oras na iyon, nakita ng Colonel ang isang suicide bomber na papalapit ngunit ang kanyang huling bala ay sinalo ng isa pang terorista. Dahil walang ibang opsyon, sinubukan ng Colonel na i-disarm ang bomber ngunit binaril siya mula sa likuran. Inubos ni August, Bakir, Arif, at Boren ang natitirang mga terorista at nagmadaling tulungan ang Colonel. Napagtanto na malapit na ang kanyang kamatayan, hinimok ng Colonel sila na alalahanin ang kanilang mga nasawing kasamahan at tiniyak sa kanila ang suporta ng kanilang bansa at sinabing ipinagmamalaki niya sila. Sa puntong iyon, namatay si Colonel Vaisel dahil sa kanyang mga natamong pinsala. Pagkatapos nito, ang kanilang sakripisyo ay ginunita ng lahat ng taga-nayon. Pagkatapos bumalik sa Turkey, binasa ni Seda ang sulat mula sa Colonel na nagpapahalaga sa kanya bilang kanyang anak na babae dahil sa kanyang pagtindig laban sa kawalan ng katarungan, at ito'y nagpaluha kay Seda. Lumipat ang eksena sa 3 helicopter na dumating upang iligtas ang elite force. Bago umalis, nagpasalamat ang mga taga-nayon sa kanilang tagumpay, itinuturing ang mga sundalo bilang mga bayani, at dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na video.